Magandang araw mga kaibigan. Nang dahil sa tuloy-tuloy na investigasyon ni Senator Bato sa PDEA Leaks, siya ngayon ay sentro ng batikos, kritisismo ng iba't ibang mga kongresista sa lower house. So ito ang pag-usapan natin. Ito yung mga batikos kay Senator Bato. Una, kay Representative Joel Chua ng Manila. Sabi niya, the hearing is clear that it is no longer in aid of legislation but in aid of election. Okay? Its aim is only to besmirch and trample our president. It is a waste of people's money and the Senate's time. Yon ang batikos ni Congressman Joel Chua ng Manila. Nung isang araw, nag-conduct sila ng press conference. So, yung mga ibang kongresista, babanggitin ko rin mamaya ano yung batikos nila kay Senator Bato. Okay, maalala ko itong si Congressman Chua. Siya rin yung nanawagan na mag-resign si VP Sara as DepEd Secretary. Yung mga binanggit niyang dahilan, hindi daw maganda ang performance ni VP Sara as DepEd Secretary. Ano pa? Neutral lang daw siya. Binabatikos na ng former President Duterte si PBBM, tahimik lang si VP Sara. So, tingin ko itong si Congressman Chua is diehard Marcos loyalist. Parang nagiging spokesman na siya ng palasyo. Anyway, kayo ang mag-comment. Ano ba? Ito bang hearing na ginagawa ni Senator Bato para lang daw sa eleksyon? Para manalo si Senator Bato? Ano sa tingin nyo? Ako, I do not believe na para manalo lang sa eleksyon si Senator Bato itong ginagawa niyang hearing. Kasi bago pa ito nag-hearing, sa lahat ng mga surveys, sa senatorial surveys, palaging pasok si Senator Bato sa Magic 12. Kaya I disagree dito kay Congressman Chua na para in aid of election itong hearing na ito. Isa pa, ito daw hearing na ito is para lang sirain ang presidente. Agree ba kayo na paninira kay President BBM itong hearing na ito? Well, kanya-kanya tayong pananaw. So, waste of people's money and Senate's time. Okay, anyway, sasagutin ito ni Senator Bato mamaya. Okay, so, ito pa. House Assistant Majority Leader and Zambales 1st District Representative J. Kongkon. Ano ang panawagan niya? Dapat daw si Senator Bato mag-issue ng public apology sa presidente kasi yung investigasyon wala man daw katuturan. Ulitin ko. Dapat mag-issue ng public apology si Senator Bato to the President. Ano? Agree ba kayo? Ako, there's no need to, kasi, klaro naman ang sentro sa investigasyon ni Senator Bato is sino yung nag-leak sa dokumento. Kasi confidential documents yun. Hindi na nga niya pinatawag si PBBM. Kung walang ginawa ang Pangulo, hindi siya gumamit ng illegal na droga nung panahon iyon, hindi pabayaan lang. Klaro naman yung binabanggit palagi sa opening statement ni Senator Bato is para makagawa sila ng batas, para maparusahan o mapatibay pa yung safeguards ng ating gobyerno para hindi na maulit yung pag-leak ng mga dokumento. Yun ang sinasabi ni Senator Bato. So I don't think
para sa akin na kailangan mag-apologize si Senator Bato sa presidente. Oh. Ako, kung kahit anong paninira nila sa akin at sa aking konsensya malinis, kibit-balikan lang ako. Dito sa aking YouTube channel, may mga mangilan-ilan na bumabatikos, baser. Kung mag-respond ako sa kanila, salamat sa panonood ninyo. Ganun lang aking kwan. Hindi ko sila pinapatulan. Kasi yung binabanggit nila na pagpunan nila sa akin, di naman totoo. So, kung hindi totoo, itong pulburon issue ng presidente, kibit-balikat lang kayo. Bakit kayo natataranta na pinapatigil nyo ng investigasyon? Okay, sino ba? Ito, dagdag ni Congressman Kongkong. If the hearing does not prove anything, then I urge them to issue their apologies to the President because they are dragging his name to an issue that he has nothing to do with. I disagree po sa kagalang-galang na kongresista. Kasi naniniwala ako na yung PDEA leak, yung document na yon, katulad ng conclusion ni Senator Bato, is authentic. Talagang nagkaroon noon ng pre-operation report at nagkaroon ng authority. Kasi nandyan si Morales na nagpapatuto na pinirmahan niya yung dokumentong iyon. At kahit anong paninira nila kay Morales, ako naniniwala ako na nagsasabi lang siya ng totoo tungkol sa dokumentong iyon. Walang kinalaman si Morales sa pag-leak ng dokumentong iyon. Siya pa nga ang biktima kasi iyon, nakakulong na siya, kawawa. Nang dahil lang sa leakage na yan na hindi naman niya kagagawan. So, to me, it's an issue of national concern na dapat pag-usapan kasi mahirap na. Yung question mark, gumagamit bang presidente ng illegal na droga? Hindi naman niya sinasagot ng padiretso. Tinatawanan lang niya. Dapat sagutin niya na ng diretso. Yung bang, I have never used any illegal substance throughout my life. Ganon sana. Nakarinig na ba kayo ng ganong denial ng presidente? Yung categorical denial? Wala. Mismo na ang dating Pangulong Duterte ang nagsasabi na nakakita siya ng mga PDEA documents, brief yan ng taga-PDEA na once upon a time, ang Bongbong Marcos Jr. is kasama sa narcolis ng PDEA. At ako, naniniwala ako kay PRRD. Kaya ito, I don't know kung sang-ayon kayo kay Congressman Kongkong na dapat mag-issue si Senator Bato ng apology sa presidente. Okay, sino pa? Ito naman si Deputy Speaker and Quezon 2nd District Representative David Suarez. Dahil daw sa matagal, apat na hearing. Ano daw yung allocation of resources for an investigation that lacks substance is nasasayang lang yung resources. Bakit hindi nila batikusin si Senator Risa Hontiveros? Ilang beses na siyang nag-conduct ng hearing tungkol sa alleged na ni Senator. Bakit kay Bato lang ang pinag-iinitan nila? Okay? So, ano ba? Suarez. Ito naman. Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Ket Flores. He warned of the potential threat to both the integrity of the President and the Senate as an institution. So sabi ni Congressman Flores, what's being threatened now is not just the integrity of the President, but also the integrity of the Senate as a body because they keep on holding investigations like that. Okay.
kung walang katuturan itong investigasyon ni Senator Bato, bakit biglang nag-resign si Senator Zubiri as Senate President? Nang sabi ni Senate President Zubiri, may nagalit sa kanya na makapangyarihang tao nang dahil lang sa investigasyon ni Senator Bato. Oh, ito ang dapat nyong sagutin. Oh, tinanong ng media kay Senator Zubiri, sino yung makapangyarihang tao na nagpasibak sa kanya? Hindi na lang niya binanggit. Kaya lang, ang taong bayan, hindi mo na maluloko. Alam na ng taong nagmamasid, sino yung nagpatanggal na yun. Oh, so kung walang katuturan itong investigasyon sa PDLX, bakit pati Senate President patanggal ng makapangyarihang tao? Yun ang dapat sagutin ng mga kongresista. Hindi bobo ang taong bayan. Okay, so ito ang sagot ni Senator Bato. Ako'y nagtataka. Bakit masyado sila, yung mga kongresista, active punahin yung aking investigasyon na kami naman po ay nagre-respeto sa kanilang trabaho. Meron ka bang narinig na senador na nagsabi sa lower house na yung committee hearing nila ay nasasayang lang ang pera ng gobyerno? Hindi po nangyari yan. So wala pa akong narinig nga reklamo ng mga senador na sayang lang pera ng taong bayan ang mga committee hearing ng lower house. So ito yung last paragraph niya. Sabi niya, hindi ako magpapatinag sa kanilang mga paninira sa akin. Tuloy-tuloy lang ako sa aking trabaho. Mabuhay ka, Senator Bato. Sana ituloy mo yan para malaman ang katotohanan.